Isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang episode na naman po ng Inklusyon ang inyo pong mapapanood sa araw na ito. At Yes, magandang hapon po muli sa ating lahat, sa ating mga ka-inklusyon na matyagang nakikinig po sa ating programa. Ngayong hapon po, ang aming pag-uusapan is all about hemophilia. Yung pong istorya nito at beyond, yung mga nagiging kapansanan ng isang taong nagkakaroon po ng hemophilia. At ngayon po, ang ating bisita ay isa pong doktora at isang psychologist. Ito pong April 17, 2026, the Global Inherited Bleeding Disorders Community will come together on World Hemophilia Day to advocate for all inherited bleeding disorders. This year's theme po is diagnosis, first step to care. So, ina-highlight po nito yung critical importance of diagnosis. Kaya matututo po talaga tayo ngayong hapon. The essential first step in treatment and care. Yes. At to introduce po yung ating guest, by the way, ako po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, ang inyong co-host sa hapon na to. Ako po ay ang aking hair ay white, and then I have malaking nunal po sa gitna ng aking ilong. At nakasuot po ako ng puti with a black and cream accessories. Ayun. Yan po ay tinatawag na inclusive facilitation para po sa ating mga kapatid na may kapansanan sa pagtingin. Sa paningin, I mean. So to start with, pinakikilala ko po sa inyo si Dr. Flerida o Flery Galsim Hernandez. Siya po ang head ng Haplos. Talagang yung aking kamay ang bilis gumalaw. Okay. Haplos Medical Affairs. Siya po ay nagtapos ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan siya din po ay naging active staff from June 2009 up to the present, at siya din po ay professor ng UST Faculty of Medicine and Surgery, at kasalukuyang ay Chief Section of Pediatric Oncology, Benavides Cancer Institute, UST Hospital, and at present, Chief Section of Pediatric Hematology Oncology, UST Hospital. Hindi na po siya basta naging active private practitioner, but naging chairman din po siya ng Department of Pediatrics, director ng Clinical Division at Quality Assurance Division sa magkakaibang taon po ito ha. Kasalukuyang medical specialist 3 din po siya mula 2004 sa ospital ng Makati. Isa po siyang pediatrician at fellow ng Philippine Pediatric Society or FPPS, at may affiliation sa iba't ibang professional, academic, and medical advocacy society organizations like Hemophilia Philippines or Haplos Community Foundation, kung saan siya ay naging presidente din po at sa ngayon ay kasalukuyang treasurer at head nga po ng Haplos Medical Affairs. Mga ka-inklusyon, it is my privilege to introduce Dr. Flery Hernandez. Doktora, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Jenna. Maraming salamat po sa inyong good afternoon, Doc. Good afternoon. Okay. Yes, Miss Jen? Yeah, go ahead, Doc Gina. Yan, No, live na live kasi tayo kaya medyo intermittent yung connection ko kanina. But I'm back. Yes. Go ahead. Si Doktora nagsisay ng good afternoon. Go again, Doktora. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, at maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin
dito sa Inclination po sa pag-celebrate ng World Hemophilia Day at National Hemophilia Month po sa Philippines. Actually, meron po tayong National Hemophilia Month. Yes, Miss Jen, tuloy ko na lang din ang ating second guest. Go ahead, Doc. Thank Yes. you. And then, ngayon naman po, ipakikilala natin si Mr. John Francis Sarmenta, person with hemophilia. So malalaman po natin mamaya yung mga pinagdadaanan ng isang taong may hemophilia. So si John po is a person with hemophilia from the Hemophilia Association of the Philippines for Love and Service Community, also known as HAPLOS, or Hemophilia Philippines Foundation Incorporated. A member of HAPLOS since his childhood, he has been serving as the board member since 2018. So parang malalaman natin mamaya congenital ba yung pagkakaroon ni Mr. John ng hemophilia. So with focus on psychosocial activities, training and development programs, as well as promoting the use of arts and education to empower the youth. So he finished his master's degree in psychology from the Ateneo de Manila University and is registered psychologist with experience in working with chronically ill patients, assessment, and research. In 2003, he finished the postgraduate course in healthcare leadership from the Asian Institute of Management through their SEEL program, partnership with Philippine Alliance of Patient Organization or PAPO. Yes, mga ka-inclinasyon, let's welcome Mr. Mr. John Sarmenta. Francis Sarmenta. Yes, good afternoon, Mr. John. Hi po, good afternoon. Yes, back to you, Miss Jen. Thank you, Doc Gina, for introducing our guest. Ayan, mga kanasyon, ipagpaumanhin po ninyo kung ako po ay nawala kanina sapagkat tayo po ay live na live at alam niyo naman po dito sa Pilipinas, medyo challenging po talaga pagdating po sa internet connection. Pero wala pong makakahadlang para po tayo ay makapagkaroon ng kaalaman at kapanayamin ang ating dalawang magigiting at saka butihing panauhin po sa araw na ito. Doc Florida and Sir John, kumusta po kayo? Kumusta po kayo at ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan po ngayon? Siguro po unahin po natin Doc Florida. Sa ngayon po, okay naman po ako, maayos at nag-abala po kami sa pag-celebrate ng National Hemophilia Awareness Month. Meron po kaming webinar, 3-part sessions po yon. So naganap po yung una noong April 11 at may susunod pa pong 2. So yun po yung pinagkakaabalahan namin ngayon. May petsa na po ba yung inyong next na episode, ma'am, ng webinar? April 25 po at saka May 9. Ayan, April 25. Mga kanasyon, abangan niyo po at aming ipopost din sa FB po ng Inclinasyon. Kayo naman po, Sir John, kumusta po kayo? Ito lang po, Ma'am Jen, keeping healthy, staying happy, and in addition to what sabi po ni Dr. Flery, we're also preparing our delegation of hemophilia patients and their families to be attending the World Congress po ng World Federation of Hemophilia. Actually, in the next few days, we'll be attending in Malaysia. So yun po yung pinagbalahan po namin, preparing for the trip. So thank you po for inviting us here today to speak more about hemophilia and their experience as part of celebration for National Hemophilia Month and World Hemophilia Day. National, World Hemophilia Thank you so Day. much din po at pinaunlakan po ninyo ang paanyaya po ng Inclinasyon na hangarin din po namin na mas makapagbigay din po tayo ng iba yung kaalaman pa pagdating po sa tinatawag po nating hemophilia na kung saan ito po ay according kay Dr. ay isa nga pong rare disease which is also part of the disability. Ayan. So yung inyo po pang webinar ay naka-livecast po ito or hindi po? Kasi po para at least alam po namin pag
shinare po namin at pwede po bang makapag-join ang ating pong ibang disability rights advocates dito po, Dr. Larry? Opo, maaari po mag-join. Although tinatanong ko po si Ma'am Ina kanina kung nagpapaturo po kami paano mag-live stream ng webinar namin kasi we're using Google Meet. I know yung Zoom kasi parang automatic eh. So, pero i-livecast po namin. I-live streaming po namin sa Facebook. Sige po, asahan po namin yan at ang ating pong kanasyon. Alright, Dr. Larry, kayo po siguro ang ating pong unang tatanungin at excited po kami na malaman para magkaroon po kami ng maraming kaalaman about hemophilia. So, pakipaliwanag nga po, Dok, kung ano po ba ang Hemophilia Philippines or the Haplos Community Foundation Incorporated? At ano po ang mission at mga projects? At paano po maging member sa inyong pong grupo? Opo. Una, ang Hemophilia Philippines Haplos Community Foundation ay samahan po yan ng mga taong may hemophilia at iba pang bleeding disorders, kasama po ng kanilang pamilya, mga healthcare professionals at mga advocates po na nagkakaisa para isulong po ang kalagayan ng mga taong may bleeding disorders. Ang layunin ng aming organization ay mapabuti ang pangangalaga at kalidad ng buhay ng mga taong may hemophilia at other bleeding disorders. Samantala yung foundation, there's a foundation na sumusuporta. Ito naman yung nagagawa ng mga fundraising activities para masuportahan ang mga programa at proyekto ng Haplos community. So, ang mission ng Haplos ay, sabi ko nga, para magkaroon ng magandang quality of life ang mga taong may hemophilia at other bleeding disorders para maging productive citizens of the country sila. So, ilan sa mga proyekto ng aming samahan ay ang pagbibigay ng access sa tamang diagnosis at paggamot, pagsasagawa ng lay fora katulad ng nangyari noon April 11 and mga educational webinars, pagbuo ng hemophilia registry para kasi napakahalaga ng datos at malaman natin ang bilang ng mga taong may hemophilia sa Philippines. Nakikipag-ugnayan din po kami sa PhilHealth para magkaroon ng outpatient treatment package ang mga taong may hemophilia kasi sa ngayon po wala yan. At syempre, meron po kami mga medical and dental missions, pati na po yung mga humanitarian aid distribution po. So paano maging member? So kung yung mga taong may hemophilia po, pwede po sila makipag-ugnayan sa Haplos Secretariat sa secretariat.hemophilia@gmail.com. Ipapadala po nila yung copy ng birth certificate, copy po ng laboratory diagnostic test result nila, pati po photo. Siyempre, bago po natin sila maisama sa registry at member as person with hemophilia, kailangan tama po yung diagnosis. At para sa iba, yung mga magulang, mga kapamilya, maaari din pong mag-join sa amin at mga ibang healthcare professionals at advocates. Pwede pong mag-email para po i-signify yung kanilang intention to join the organization po. So yun po. Okay, thank you so much, Doc. Pero pwede niyo rin ba pakipaliwanag, Doc, kung ano po itong hemophilia and bleeding disorder? Ang hemophilia po ay it's a lifelong illness po, Ma'am Jen. Ito po ay isang kondisyon na ang dugo ay hindi agad namumuo dahil may kulang na clotting factor. So, meron pong dalawang major classes of hemophilia. Yung hemophilia A, kulang po sila ng factor 8 at saka ng hemophilia B, kulang sila ng factor 9. So, anong ibig sabihin nito? Dahil hindi sila nakakabuo ng blood clot, mas matagal po ang kanilang pagdurugo at karaniwan actually internal bleeding rather than external bleeding, no? So mas nagdudugo sila sa loob ng mga joints nila, sa mga muscles nila, kaysa yung makita mo na parang
overt bleeding. Although pwede silang mag-nosebleed, mag-gum bleed, pero generally, ang bleeding manifestations ng hemophilia ay mga joint and muscle bleed. Mhm. At ang... Yes. Yes, Ma'am Jen. Sige po, go ahead, Doc. Kapag nakita nila na kakaiba ang presentation, no, parang kaunting injury lang, ang laki-laki ng pasa, o nabunutan ng ipin, ang tagal-tagal mag-stop ng bleeding, or nagkaroon ng surgery, nagkaroon ng post-operative hemorrhage na significant, yun po yung mga clues na baka may hemophilia po yung tao. Miss Thank you. Jen? Yeah, go ahead, Doc Gina. Yeah, kasi ko lang nasabi kasi ni Doktora yung yung gum bleeding after extraction halimbawa. By the way, isa po akong dentista na naka-wheelchair. So, tanong ko lang Doktora doon in relation sa sinabi mo. Pwede po ba yung vitamin K? Nakakatulong po ba 'yon kung sakaling may hemophilia po ang isang tao? After extraction kasi kung nag-bleed. Kasi initially, yun ang parating nasa isip naming mga dentista eh. Opo. Ang hemophilia po kasi ay genetic, Ma'am Gina. Yes So, meron po silang defective gene na yung katawan nila hindi nagpo-produce ng factor 8 or factor 9, kung hemophilia A or B respectively. So, yung pong vitamin K ay gamot para, ang mechanism of action kasi niyan po parang, sorry medyo scientific yung term, parang dine-decarboxylate niya po yung mga factors 2, 9, 10, and 7 para po maging active. Kaya lang, ito po ay hindi tugon sa taong may hemophilia. So, ang kailangan po nila ay hindi po vitamin K, kundi kailangan po nila nung kulang na clotting factor sa kanilang dugo. So, kung kulang sila ng factor 8, meron pong factor 8 concentrate. Kung kulang po ng factor 9, meron pong factor 9 concentrate. Okay. Thank you very much. Back again to you, Jen. Okay, thank you, Doc Gina. Ngayon naman po, since may makakasama din po natin si Sir John para i-share din yung kanyang experience. Sir John, tanong ko po sa inyo, pwede niyo pong pakikwento kung ilang taon niyo nalaman na meron po kayong hemophilia at ilang taon po kayo nung kayo ay nagkaroon ng hemophilia at ilang taon na kayong merong ganitong condition? Okay, so hello, ayan, okay. So as mentioned nga po by Dr. Flery, hemophilia is a genetic condition. So we have it, so it's congenital as well. We have it from birth, and it's a defect po dun sa gene that produces factor 8 or yung clotting one of the clotting factors in our blood. So technically, I've had it nga po since birth or even as far back as conception. Pero una po ako na-diagnose nung 1-year-old. Yung kwento nga po dyan ng parents ko, napansin nila na nung nagpabakuna ako, yung injection site parang basa pa rin even after a few days. So parang makikita mo may parang tumutulo pa rin ng kunting dugo even though dapat gumaling na siya normally. So pina-check po kami, that was in the 90s, pina-check po kami sa, I think that was UST. Tapos doon po, nagkaroon po ng testing and nalaman na meron akong bleeding disorder, specifically yung hemophilia. And yung over the years po, mas accurately po na-define yung diagnosis ko. So, hemophilia A po ang aking official diagnosis, hemophilia type A with moderate severity. As for kailan ko personally myself nalaman as nung may malay na ako, and yung mga unang experiences ko nga po with hemophilia nung growing up, parang yung mga pasa ko ay larger than normal. Tapos nung isang instance po na nahulog po ako sa kama, puti na lang walang injury, pero since natamaan ko yung ulo ko, maraming precaution na ginawa para matingnan kung walang bleeding inside yung utak at yung ulo. So yun po, so that was around nung childhood ko, nung nalaman ko na I was not, parang meron nga po kung tao nga po may kapansanan at condition. So yun po, nung early childhood.
Okay. Doc Gina, baka may follow-up question ka kay Sir John. Yung tanong ko lang, pag nasusugatan ka, nangyari na ba yon? Na tapos nagkakaroon ba ng continuous bleeding? Yes po. So yung take note po, yung effect po ng hemophilia po sa amin, hindi naman po na mas malakas yung agos ng dugo. Pero yung effect po niya sa amin ay patuloy lang yung pag-agos even after kasi yung blood clot po ay hindi stable. So for example po, let's say meron akong sugat, kahit sabihin natin pimple lang na nakabot ko lang ng konti. Yeah. Normally makita mo after even just a few minutes, ano na yun, okay na yun, natuyo na. Pero sa amin po, magkakaroon ng a larger, parang scab, larger clot ng normal kasi hindi nga po stable yung clot. Tapos makikita mo, it looks, yung clot looks larger. Tapos pag pinisil mo ng konti, it's actually a bit soft. So yung clots namin are not that stable. And yun nga po, sa mga external wounds, yun yung mapapansin, something as simple as let's say may time na nag-shave po ako, tapos medyo malalim na yung naging cut. Kung hindi ko nag-apply ng compression para ma-seal yung wound, that will just keep bleeding. Pero Bleeding. slow trickle. Pero like sabi nga po ni Doktora, mas malala po sa amin yung internal bleeding na hindi niyo po nakikita and just continues to leak inside at parang lumolobo po ito at nagiging masakit at naninigas and affects the areas. Yeah, nangyari na sa'yo yon yung Oo. internal Yun Yes po. Yun po yung main symptom and yun po yung main serious symptom of hemophilia. I've experienced this po mula pa nga po ng childhood ko. Kasi po ako ay moderate hemophilia, yung symptoms po sa akin, pwede magkaroon ng spontaneous bleeding. So that can be usually for milder forms of hemophilia or milder na diagnosis, yung internal bleeding is usually just caused by trauma, like let's say nahulog ka or nabangga mo. Pero sa amin pong mas moderate or severe na hemophilia, it can happen ng kusa kasi sa day-to-day life po namin or day-to-day life ng karaniwan na tao, meron tayong mga magbo-burst na blood vessel as part of life. Like, let's say, tumalon ka lang ng konti or napabilis lang lakad mo or yun nga po, that's part of daily life. Pero for a person with hemophilia, yung ganong burst blood vessel inside your body, it will take longer to heal. Pero sa amin, tuloy-tuloy yung agos. Tapos mapapansin mo na lang, like let's say yung akin po common for a muscle na internal bleeding, una mararamdaman mo na mainit yung area, parang may mali, tapos unti-unti makikita mo, slowly mamamaga, tapos magkakaroon na ng swelling out of nowhere po. Tapos actually sometimes if it's bad enough, like let's say sa leg po, leg muscle or knee joint, within hours, maninigas na and magiging swollen na area at masakit po. Okay. Kasi yung the blood is really spilling inside. Yeah. Kumbaga nag-accumulate siya doon, no? Opo. And without proper treatment, that will not go away on its own or it will take weeks to heal po. So yun Okay. yung pinaka-burden po ng aming sakit. Sa inyo. Okay. Miss Jen, tuloy ko lang for Doktora. How is it being treated po? Paano natin siya i-manage? Kung halimbawa sa inyo po at saka sa bahay, yung home management, pwede po ba yun? O talagang kailangan nilang pumunta ng hospitals or centers? Meron naman pong home management. Lagi natin sinasabi sa mga pasyente na may hemophilia na kapag nakaramdam sila na may bleeding sila, no? So kailangan yung RICE na tinatawag, kailangan nilang i-rest, i-ice compress, i-elevate yung pong affected na part of the body. Pero syempre po ang pinakakailangan ay
no, um, mag factor replacement therapy po. Kasi katulad ng sabi ni John, hindi po yan talaga gagaling kung hindi po bibigyan ng factor, concentrate na kung ano yung nawawala dun sa pasyente para Okay. mag-stop po yung bleeding. Otherwise, magiging lalala po yung sitwasyon. Opo, for common knowledge lang po no ng ating mga nanonood, yung factor placement is para po siyang anong tawag doon? Naglalagay ng dugo sa Apo, blood, blood nasa in- vial po siya ngayon. Okay. Opo, nasa po siya, nasa vial, concentrated na po siya, maliit lang na volume, mga 5 or 10 ml, na ang katumbas kapag blood component po, katulad ng cryoprecipitate. Yung isang 250, katumbas na po niya, mga 3 bags po ng cryo. So sa ngayon po, hindi natin ina-advise yung blood component, katulad ng fresh frozen plasma or cryoprecipitate kasi hindi po yun virally inactivated. Mas safe po para sa kanila na gamutin ng factor concentrate po. Okay, so I got it. Miss Jen, thank you. Grabe, no? Ang hirap pala ng sitwasyon ng ating mga kasamahan na may hemophilia. So, Sir John, with your situation, since bata ka pa, nagkaroon ka na nito, how was it during your school years? Yung ipi-preface ko po yung experience ko, sasabihin ko, relatively blessed pa po ako, relatively fortunate pa po ako kasi sa aking upbringing po, sinuwerte po ako na yung family ko could provide at least the very pinaka-minimum na kailangan kong gamot and within reasonable time na nakaka-infuse po kami. And I was also born and raised po in Metro Manila with access to care. Pero given that po, hindi pa rin po madali living with hemophilia. Kasi yung example nga, yung sinabi kong at any time, pwede ka magkaroon ng spontaneous na injury or kahit konting maling tapak lang, konting kahit hindi pa nga natapilok. Kahit maling tapak lang, maling lakad, maling galaw or kahit mas mabigat lang ng konting bag mo, that can cause an injury that actually parang madi-disable ka po for several weeks. At hindi lang po yun, mabigat sa bulsa. And so yun po, mahirap po, naramdaman ko po yung kahirapan po ng aking condition. Starting po nung childhood ko, na-exempt po ako sa PE and there were times na I had to walk with crutches or may tungkod for several weeks at a time habang nagre-recover from injuries that appeared out of nowhere. So yun po. Ayun, describe ko po yung even as yung gamot po kasi namin is based on weight. So even as a child, yung gamot po namin ay aabot ng at least 10,000 per treatment. Per vial? Opo, yung vial, mga denominations of 250 IU, mga 5,000 pesos po per. Tapos the older you get and the heavier you get, you have to inject more vials and depende rin po sa gaano kalala po yung naging injury mo or internal bleeding, you might have to inject more than one treatment every 12 hours. So imagine niyo po, upwards of 10,000 ang karaniwan for my size, 15 to 20,000. Tapos imagine niyo po, you will need this sometimes every 12 hours, maybe twice. And you will need this naman po, maybe once a month or for some patients na mas severe, maybe twice a month. And that is what they will still consider kung babase po sa standard of care compared to other countries. That is still a very minimal, very conservative dose. So yung ma-imagine niyo po, nagpa-pile up na po yung gastos bilang isang bata. Tapos minsan matatanong mo pa sa magulang, kumusta na po yung savings po natin kasi baka hindi pa mabigat. Ako po, I'm very blessed po na meron na po stable income po yung family ko. Pero marami po sa ating taong bayan, hindi ma-afford yung at least 20,000 pesos na kailangan gamitin per month
or even more. Uh, Tapos yun po, so meron po yung physical condition and that comes with having to manage po yung pain. May mga araw po na hindi ka makatulog kasi yung dugo na nag-ipon na po sa iyong muscle or joint, parang pinipisil na rin po yung nerves. So parang parang umaapoy yung pakiramdam ng limb mo. Tapos alongside that, yung mga bilang registered psychologist, I can also speak about this na and as a patient rin po, yung karanasan mo ng feeling of isolation, of helplessness, and that you're being a burden to the people around you. Yun po yung mga, and I firsthand naramdaman ko po yun and had to struggle with that throughout my childhood and teenage years. So yun po. And add to that pa po, yung mga issues like for some other patients, mga bullying, being ostracized, and discriminated po as a person with disability. Okay. Miss Jen, sundan ko lang din yon kay Sige Dr. lang. Rafferi. Tugo lang po. Sabi nyo, nabanggit nyo kanina na meron na kayong pakikipag-usap sa PhilHealth. Kumusta na po nasang stage na po siya? Sabi po ng PhilHealth, nasa programming po nila ngayong taon na to, yung outpatient hemophilia treatment package. So natutuwa po kami. So after almost a decade of lobbying po for government support for hemophilia care, so sabi po ng PhilHealth, ngayong taon na to. Sana po ay mangyari po. Good news yan. Paano po nakakatulong yung haplos with regards po doon sa mga cannot afford na mga tao o batang may hemophilia? Ang haplos po ay national member organization of the World Federation of Hemophilia. Ang haplos po ay recipient ng humanitarian aid program ng World Federation of Hemophilia. Kaya lang, nagkakaroon din po kami ng suliranin sa pag-accept ng donation dahil pagdating po niyan sa Bureau of Customs, may duties and taxes po na dapat bayaran at wala pong logistical capacity ang Hemophilia Philippines para magbayad po ng 100,000 na duties and taxes. Yes. Kaya po kami nung during the COVID, nanghingi po kami ng tulong sa Department of Health. So nag-accept po sila ng isang batch of donation using yung excess COVID funds nila. Pero ngayon po, we are trying to work it out with the City of Makati kung pwede nila kami tulungan na sila maging recipient ng humanitarian aid from World Federation kasi nga po, malaki po yung financial costs po of receiving the donation. So even if it's a donation po, meron pong karampatang duties and taxes na kailangan pong ibayad sa Bureau of Customs. Miss Jen, gusto ko pa sanang dagdagan pero yes, Miss Jen. Actually, ang follow-up question ko doon, na-try din po ba ninyo na parang ilabi sa DOH considering na ito ay parang part ng medical aspect? Opo, yung huli pong donation ay through the Department of Health at i-distribute po namin yan sa 13 DOH hospitals po. Pero nung nag-lapse na po yung Memorandum of Agreement namin with the Department of Health, nahirapan po kami na i-renew because of the change in personalities po sa loob ng Department of Health. So for the meantime po, naghanap po kami ng iba ng potential na tutulong sa amin. I see. Sana ma-renew ulit. No? Kasi kailangan din ng ating ng inyong pong grupo itong ganitong aid. Imagine that, meron na yung aid. Ang pag-accept na lang ang problema. So, yun. Nakikarried away ako kanina, Doc Gina, no, habang nakikinig ako. Kasi I have a friend also na may ganyang condition and ano siya, atawag nito. Since they belong to a poor family, unfortunately, she died. Oh. Hindi ko lang alam kung yun yung naging cause, but yun ang sabi ng kanyang mother kasi matagal kami walang communication, but yun, so
this is an eye-opener also siguro din sa amin po ng mga persons with disability affairs officers because I'm one of the PDAOs po mo. I'm the PDAO of the province of Pangasinan. So isa ito din siguro sa kailangan din na may advocate po. No? Dapat tignan din po ng mga PDAO ng offices. Ayan, sige po. Back to our mga queries siguro po. No? Kay Doc Larry. Doc, ano po ba yung saan po pwedeng lumapit, no? Kapag meron po tayong mga kababayan or mga kanasyon, lalo po yung mga nanonood ngayon, na meron po silang family members or kakilala na may ganito pong kondisyon. Pag meron na po silang symptoms na nakikita. So kung may simptomas na po sila, ang importante po ay kumonsulta sila sa doktor para po malaman, ma-identify kung anong klaseng bleeding disorder. Ang pinaka-common po ay hemophilia. Ang pinaka-severe ay hemophilia, pero there are other bleeding disorders. Actually, pinaka-common po von Willebrand disease, although ang manifestations niyan compared to hemophilia are milder. So kung meron po silang mga pagdurugo, importante pong units, hemophilia treatment unit, Philippines, sa iba-ibang regions. Hindi man siya ino-offer na ng hemophilia. Sa mga capacity po silang mag-diagnose at meron po doon mga doktor o hematologist na maaaring magamot sa kanila. Miss Jen, Yes, sa panahon ngayon, ilan na yung ating may Para hemophilia? sa Nawawala si Doktora. Yeah. Balikan ka po namin, Doktora. wala po ako. Sorry. Ayan, Yes, okay na okay. po. Okay po. Yeah. Ah. Pakituloy po. Sa ngayon po, sa ngayon po, meron mga 1,500 persons with hemophilia in the Philippines. Pero napakababa pa po ng datos na yan. Kasi kung iisipin natin, sinasabi po na ang incidence or prevalence ng hemophilia ay 1:10,000 population. So kung 150 na po tayo, dapat may mga more than 10,000 na po na persons Opo. with hemophilia. No? Pero sa ngayon sa registry, mga 1,500 pa lang po. It's under-registered and maybe it's underdiagnosed. So Yeah. yan po. Siguro po dahil low ang awareness, kaya then ganun lang kakonti yung nasa registry. So kung sakali po, saan po kami makaka-request ng data po ng persons with hemophilia? Kasi for example, meron tayong mga nanonood ngayon ng mga DAOs. So para maka-access po sila ng resources or funding. Kasi alam niyo naman po ang ating po dynamics, no? So government, data-driven po dapat yung ating po mga programs. So, paano po kami possible po ba? And paano po kami maka-access? Maari naman po, susulat lang po kayo sa Hemophilia Philippines Haplos Community Foundation na magre-request po kayo ng data. Although ang data po na ibibigay namin sa inyo ay aggregate data lang po. Wala po doon mga personal identification because because of the data privacy po. No? So kumbaga summary data lang po yung maipa-provide namin sa inyo. So how do you get this data po though? How do they register? I mean, from the hospitals po ba or personal po na? Ang registry po ay, it's a patient-led registry po. Ang Haplos po ang nagkakalap ng data, pero meron po kami mga chapters na nagde-develop din po ng sarili nilang data within the chapter at pinupool po yun sa central dito sa Haplos Community Foundation. Ngayon po, nagawa na po kami ng web-based registry na app and it's for launching hopefully before the month ends para maayos ang data
At yun ay ang app na yun ay magiging available sa mga chapters. At yung mga chapters naman po ay meron po silang mga medical advisors po. So yung i-register naman nila doon ay yung mga diagnosed na mga hemophilia or other bleeding disorders po. Okay, thank you po, Doc. Balikan naman po natin si Sir John. Sir John, ano po ang mga nabagong lifestyle at mga routine po ninyo nung kayo po ay na-diagnose din na kayo po ay hemophilia? Okay, so nasabi ko na-diagnose ako nung 1 years old, pero mas nagkaroon lang ako awareness ano bang epekto ng hemophilia nung mga later parts ng childhood ko, nung nagsisimula na maging mas frequent yung aking mga injury. Yeah. Malikot akong bata noon, like maraming bata. Pero over time, na-realize ko may limitasyon nga na kailangan mas maingat, kailangan yung mga physical activities ay hindi ganun ka-strenuous, or bawal yung mga contact sports. So, yung kahit sa basketball, for example, shooting na lang, hindi generally advised sa Na-limit, amin. no? Yung ibang Hindi generally advised na like mag full game ka na kasama mga ibang tao. So yung mga encourage sa amin na sports ay like swimming, yung mga low contact, mga walking, table tennis. And yun po, just some extra care na maiwasan nga yung things that might cause you injury. Like yung na-mention na rin, I think nakita sa slides yan, yung mga some medications that are known to worsen bleeding. So you have to always check po sa mga, kung magtitake ka ng bagong medication, or kailangan mo rin maging maingat reading sa mga supplements. Kasi may mga supplements, like at least for me personally, kung inom ng ginkgo biloba or ginger, or yung mga ginseng, yun I think, from my experience, pag na-take in ng katawan ko, na-affect yung parang feel ko, parang mas malabnaw yung dugo ko. Pero Yes. again, pero yun, may mga medicines mismo na nakasulat dun sa medical literature. This is a blood thinner. Please consult your doctor. So yun po, have to be careful about those. Yeah, So that's sabi, how- consult your doctor. Yes po. So, konsultahin natin si Doc Flery. Doc Flery, ano po ba yung dapat na diet ng isang taong may hemophilia para po maiwasan or ma-minimize yung mga na-experience nila, like yung nasabi ni Sir John kanina po. Thank you, Sir John. Doc, sorry. Nako, importante po yung diet sa ating mga pasyente na may May mga hemophilia. bawal ba na pagkain, Doc? Ako, kailangan healthy diet po. So, ibig sabihin ng healthy, parang pinggang Pinoy, kalahati, gulay at fruits, 1/4 yung grow food, yung protein, ideally, mga white meat, no? And yung another 1/4 ay yung mga go food or rice, noodles, or bread. Pero importante po na healthy diet at importante po na ma-maintain nila po yung ideal body weight po nila. So, lalo na ngayon, ang mga karamihan nakaupo, nakaharap sa computer, walang exercise, lumalaki sila. Pero sobrang stressful po sa joints kapag mabigat ang tao at it can add up to yung sinasabi niya na parang walang dahilan, no? Naglakad ka lang, nagdugo, lalo na po kung mabigat. So ang advice po namin you stay on the leaner side. So yung mas payat po para hindi stressful sa joint and at the same time, hindi napakalaking dose ng gamot ang kailangan kasi ang pag-compute dyan is in terms of body weight. So, okay. So, talagang may ideal na body weight, Doc. Opo. Ano po yung ideal na body weight po kaya, Doc? Meron po tayong BMI po, di ba? May growth curve po. Yung may curve po tayo, yung BMI natin. So dapat ando doon tayo sa green to green, no? Kung pwede lang sana mga 20, 22 lang na BMI. Ayaw na po natin nung 25 kasi sa Asia Pacific po, ano na po yan? Mabigat na po yan. Wow. Body Grabe weight na po ay talagang. depende po sa edad at sa height. Sa Yeah. timbang.
So kung ako, Doc Gina, may hemophilia, mukhang marami-raming gamot ang aking i-detect kasi yung aking grade. Sabi mag-reduce daw, Miss Jen. Ang category ko ay obesity. Ako rin po, hindi rin po ako papasa. So, hindi rin po ako papasa. Yes, But Miss Jen. anyway, May follow-up ako kay John. sige, go ahead. Nag-trigger ba to para kumuha ka ng psychology? Or ano yung tumatakbo sa isip mo nung bata ka? Meron bang parang hindi naman galit, parang what do you call it? Meron bang mga ganong Dagdagan ko pagkakataon? siguro yung question mo, Doc. Kasi nabanggit niya yung discrimination kanina. Oo. And how was it? I mean, could you share with How us was ano yung it? discrimination na naramdaman mo with regards to your condition? For me, I would say nga po again, swerte ako na at least from my experience, hindi naman po ganong kalala. Pero yun nga, may mga patients na parang na-bully or like even when they enter work, parang hindi maintindihan na bakit parang less yung output na magawa nila kasi lagi nga sila may injury. Pero going po towards the more positive part of the question, yung what led me po to psychology. In a way po, it's a mix of practical kasi nung iniisip ko yung course ko at that time, parang isip ko practical kung mas flexible if I know more about people, more about, tas may mga, baka pwedeng you can enter into education or recruitment or HR. Pero in a way, parang it was my way din po of coping and finding meaning po sa aking sakit. Kasi yun nga, at least as someone, as a person with a chronic illness, it starts to parang weigh on us yung gravity nga po ng aming sakit. And mapapa-question ka, bakit nga ba po ako nabubuhay kung ganito kahirap ang buhay? And at least for me, ang nahanap kong answer po to that is, napansin ko po na for me, hemophilia, yung aking kapansanan po, ay naging kind of a blessing. It made me slow down in life and really reflect and appreciate the things that matter. So, I think that's still coming from a point of parang privilege and really blessedness. Na yung, at least for me, yung hemophilia brought my family closer together. Naramdaman ko talaga yung pagmamahal ng aking magulang when they were taking care of me throughout my whole childhood na may sakit. Tapos nung na-meet ko pa yung community ko, I saw that there are a lot of people like me who were also very inspiring and very caring. Yung mga doctors, mga ibang families doon. And na-realize ko, this is po very nice and something really I want to contribute towards, to learn more about them. And napaisip ko, psychology might be one way to continue it and also to pay it forward, to learning more about others, becoming understanding the mind, and also becoming more understanding of others. Yun yung na-learn ko throughout my journey. So nag-undergrad po ako psychology, tinuloy ko na rin po to master's and eventually becoming a registered psychologist. Psychologist. Wow. Sundan ko lang din yun for Dr. Fleury and John again. Pag kami hemophilia, kasabi nyo kanina, it leads to physical disability. What about, meron na po bang may hemophilia who's identified having psychosocial disability? Sa mga pasyente po namin, there was a study done, but that was years ago, looking at the mental health status ng mga pasyente po namin sa Santo Tomas. At nakita po doon na about 40% of them have mental problems or Conditions. emotional problems po that need help. Kaya nga po, part of our work at Haplos Foundation is to ensure that we have this community. Meron po kaming family gathering, meron po kaming
counseling, may usap-usapan po kami among ourselves para hindi po nila nararamdaman na parang they're alone. So sa amin, gusto namin maramdaman nila that they belong to a certain community, and that helps a lot in terms of coping with the disease. And John has done a great work in terms of members development, providing program para nagkakaroon ng communication among our members po. Yes, Saka Sir ano Chair. oo, si Doc Gina, no, parang i-ano ko lang din, sugan ko lang yung sinabi ng Dr. Claire. Since Sir John is a psychologist, pwede ka ding maging, since you're also a disability rights advocate, pwede ka ding mag-conduct ng counseling to people with hemophilia, di ba, Doc? You can do it online. So parang a weekend with your fellow persons with hemophilia. Hemophilia. So, yeah, siguro yun talaga yung mission. Alam mo, I'm also a woman with disability. I have physical disability. So, yan, pareho tayo dyan, no? Ang perspective ko talaga din sa disability ay it's a blessing. Kasi driving force natin ito to move forward and, to inspire people as well that despite our condition, we can do more. And we can do many things for our community, our society. Yun, sir. Medyo hugot, ano? Pero doktora, no, napaisip lang ako kanina kasi on the part of women who has this hemophilia, so, syempre may bleeding, gano'n. So, bawal po ba sa kanila ang magbuntis? Or any myths or facts about the hemophilia po? Yeah, paano kung menstruation? Mm. May period. Ang hemophilia gene ay nasa X chromosome. So, mas maraming lalaki ang may hemophilia kaysa babae. Pero sa ngayon, meron na din mga ilan-ilan na babae na may hemophilia at hindi lang sila carrier. Ang carrier, ibig sabihin, meron kang hemophilia gene, defective gene, pero hindi ka talaga bleeder. Yung factor assay mo is more than 40%. Pero may mga babae ngayon na yung factor assay nila less than 40%. So, yun mga yun can manifest with symptoms na mga joint bleeding, muscle bleeding, and hindi naman sa bawal mag-anak. Pero kailangan alam kung siya ay hemophilia o siya ay carrier at ang magiging anak ba ay kapag ang babae ay may hemophilia, ang anak niya na lalaki has 50% chance na maging hemophilia din at ang anak na babae has 50% chance na maging hemophilia. So 50-50 yan kasi hindi natin alam kung aling X chromosome ang mamamana na magiging anak. It's random. So laging ganun ang risk. Kapag ang tatay naman yung may hemophilia at ang nanay ay normal, lahat ng anak na babae ay carrier at lahat ng anak na lalaki ay normal. So, yun naman yun. Okay, Doc Gina, may follow-up question ka? Hindi, malapit na tayo matapos. So yung kanilang message. Sige po. Una po, maraming salamat po sa opportunity na inyo pong ibinigay po sa amin. Marami po kaming natutunan and of course ang ating mga Yes, kanasyon na indeed. nanonood po ngayon. So, this is a very good opportunity kasi, di ba, kapag ang concentration kasi minsan ng ating advocacy ay nakafocus doon sa 10 or 9 types of disability. But most of the time, nabibehind ang ating mga kapatid na mga may rare diseases. Rare. So this is a very good opportunity po and thank you so much for those information. Siguro po, Sir John, ang inyo pong mensahe para po sa ating pong mga kapwa na meron pong rare disease na hemophilia. Go ahead, sir. So I'd like to summarize it in one sentence, but I'll explain more about it. And yung gusto ko lang bigay na message is there is hope with hemophilia. And then there is hope when we realize that there are things that we can still do, na we can still find meaning in our existence, and find purpose, and there is hope when we work together. So yung parang naisip ko lang po nung sinasabing tatanong nyo, ano po yung mga bawal, kung bawal ba, ganito. I'm saying there's hope kasi we have to keep our hope that things will improve in the future.
And that's the vision talaga natin. We are working towards a future. Now, hindi na bawal ito kasi nga, una, nagkaroon na ng government support. As medicine improves, as dadami yung access natin to medicine with everyone working together, mababawasan na yung physical effect ng hemophilia. And what comes after that is also reducing yung mental effect, yung parang Yeah. restraints natin sa ating utak na hindi natin kaya. That also comes with working together, with seeing other people who inspire us, and from that mahanap natin na meron palang meaning and purpose and pag-asa sa ating buhay beyond yung condition po natin. So yun nga po, let's all continue to work together, find ways with knowledge, with education, to keep that hope. And yun lang po yung aking message po para sa ating mga Very may kapansanan. inspiring. Thank you so much, sir, sa napakagandang mensahe na yan na inyo pong ibinigay. So, yan, mga kanasyon, there's always hope. Even we are in the midst of very difficult situation, very challenging situation, there's always hope. There's always a light, that will serve as our hope. Alright, Doc Fleury, yan, time check po tayo, 3:55, ang bilis ng oras. Ang inyo pong mensahe, Doc Fleury, and at the same time, pakishare na din po Oo. ang inyong advocacy for the hemophilia, about the hemophilia villages. Thank you po. So, ang hemophilia po ay hindi dapat maging hadlang para magkaroon ng maayos at makabutuhang buhay ang mga taong may hemophilia. So, sa katulad ng sinabi ni Jan, sa tulong ng tamang kaalaman, awareness, education, yung early diagnosis, at support ng community at ng government, hopefully ay mag-improve ang quality of life ng hemophilia community. So maaaring magbago kumpara ngayon ang buhay as long as we work together, advancing the cause of the hemophilia community. At sa AHA+, sinasabi namin palagi na hindi sila nag-iisa, kasama nila kami sa journey nila. At gusto ko din lang i-plug yung aming webinar sa April 25 at saka sa May 9. Makikita niyo po yan na nakapost sa Hemophilia Foundation Facebook page po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Doc Fleury, and of course, Sir John Sarmenta, ang ating pong magigiting na ating mga panauhin sa araw nito. So, parakpakan po natin sila. Ayan, maraming salamat po. Muli, tayo po ay magtatapos na sa hapong ito. Yeah. Meron po tayong mga advertisements para po sa pag-recognize po natin sa ating mga sponsors, and at the same time for further announcement. JM. JM? Ang ating public announcement. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com.
gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yun. Yan, bago po tayo magtapos, shout out po sa lahat po ng mga PIDAW na nag-message po sa ating FB page. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin sa hapon na ito. At sa ating pong mga kwento na narinig sa araw na ito, nawa na magsilbi itong hamon sa ating lahat na maging bahagi ng pagbabago, maging bukas sa mga learnings natin at patuloy na magtaguyod ng kamalayan at pagtanggap. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikiisa sa inklinasyon. Hanggang sa muli, kung saan patuloy nating itinatampok ang mga kwento ng katatagan, pag-asa at inklusibong pagbabago. Muli po, ako po ang inyong host, Jennifer Garcia, at kasama ang aking co-host, Doc Gina Manalaysay, na nagpapaalala na dito po sa inklusyon, now na.